Hello mga kamamshi, good afternoon po sa inyong lahat. Nandito naman ako na magbibigay ng aking saloobin. Ayan, sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. At gusto ko lamang, bago ang lahat, ayan, gusto ko lang i-shoutout ang lahat ng Tekram supporters, lahat ng kamamshi natin dyan, lahat ng mga sumusuporta sa Tekram channel. Mega love shoutout sa inyo. At ganun din sa lahat po ng Manalastas family. Mega love shoutout. Mga kamamshi, alam nyo naman, naging mainit ang labanan namin ni Panyang. Ayan, no? Alam nyo naman, na wala siyang tinira, kundi ako lang. Ako lang ang kaya niya. Ang pangalan ko lang ang natatandaan niya. No? Lagi akong front page. Alam nyo yan. 3 taon na po akong binabanatan ng Stephanie na yan, no? Siguro hindi po ako umimik dahil sabi ko nga gusto ko ng peace, kapayapaan. Gusto ko ng tahimik na buhay at ayoko ng gulo. Medyo napasabak sa pagiging defender, no? Medyo napunta tayo sa posisyon na ganon. Kaya ang nangyari po is naging balik-taktakan at banatan ang labanan namin ni Stephanie. Alam niyo yan. At for the first time po, nag-post ako sa aking FB kasi hindi po ako nagpo-post sa FB ng mga tungkol doon sa mga ganyang-ganyang bagay-bagay. At medyo nabasa ng aking mga kamag-anak, nabasa ng ate ko, ng kuya ko, ng mga tita ko, nag-alala po sila sa akin, no? Pinagsabihan po ako na itigil na ang pagpatol sa mangmang. Dahil sabi nga po sa kasabihan, kapag pinatulan mo ang mangmang, mas mangmang ka daw. Ay, ayoko nun. Kaya, mga kamamshi, alam naman natin na si Stephanie, walang utak yan. Ang utak niyan, nasa talampakan, no? Ito na yung huling banat ko sa kanya na kawawang nilalang. Alam nyo ba na siya yung nagpanggap na naggagawa siya ng dummy account at si Dave ang ginawa niyang profile pic, tapos panay ang pang-aagrabyado niya at panlalait niya. O di ba? Siya rin ang nagpapahamak sa bata. Alam niyo ang ginawa niya? Binura niya lahat ng comment niya. Takot ang jokla. Takot na takot. No? Pero mga kamamshi, siguro it's time to resign. Magpapaalam na po ako sa inyo mga kamamshi na ititigil ko na ang pakikipaglaban sa mga demonyo. Alam naman natin na sila ang ginagamit ng Diablo, no? Para mangalat ng mga kasamaan dito sa Tekram community. Alam naman natin yan. Sinabi ni Pastor Lito, hindi tayo lumalaban sa mga tao. Ang kalaban natin is spiritual. Sila ang ginagamit ni Satanas. Napakinggan nyo yan. At sinabi rin yan sa Bible. Ginagamit ng Diyos ang mga ginagamit ni Satanas ang mga katulad niya na mangwasak, manira, at pumatay. Ngayon mga kamamshi, pinagpapaubaya ko na po sa Diyos ang lahat. Sabi nga po mga kamamshi, nasa Diyos ang paghiganti. Alam natin, hindi natutulog ang Diyos. Alam natin, alam niya lahat ang katotohanan. Magsinungaling ka man sa tao, ang Diyos ang higit na nakakaalam kung ano ang totoo. Mga kamamshi,
Alam nyo naman, binanatan niya ako. Level, ang dami kong pwedeng ikaso sa kanya. Ang dami kong resibo, di ba mga kamamshi? Tapos siya pa ang ganang may magdemanda. Hello, tandaan mo ang mga salitang binitawan mo sa akin. Eto lang ang sasabihin ko sa iyo, Stephanie. Ha? Sa iyo. Hindi mo alam. Ha? Kaibigan ko, si JC. Si Kuya Joel. Si Kuya JC na may alam ng address mo. Ng totoong name mo. Ha? Oh. Pumili ka na lang, Stephanie. Ha? Mamamatay ka dyan. Dyan mag-isa sa state. Or, pag uwi mo pa lang sa Pilipinas, nasa airport ka pa lang, poposasang ka na. Choose your happiness. Doon ka mamamatay sa kulungan. Ang sakit naman, no? Ha? Ang sakit naman, no? Ang sakit na wala kang pupuntahan. Choice mo yan. Pero, bahala na. Bahala na ang Lord. Bahala na dahil sa lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Kung ano ang igagawad sa iyo ng Diyos, bahala na ang Diyos. Tandaan mo, ha? Ikaw na rin ang nagsabi. Digital ang karma ngayon. Be careful. Kaya mag-ingat ka. Mga mamshi, titigil na po ako sa pagbanat sa kanya. Ito po yung huli na pagbanat ko. Medyo pinagbawalan na po ako ng aking pamilya at nag-aalala na po. At kung maaari, itigil ko na ang pakikipagdigma sa mga demonyo. No? Hindi na po ako lalaban. Papabayaan ko na ang Diyos ang lumaban para sa akin. At ang mga defender, andyan naman ang mga babanat, no? At pipilitin ko na magtiis. Pipilitin ko na maging bingi-bingihan. Alam niyo naman na walang katotohanan lahat naman ang kwento niya. Naku naman, sambaol ba hinanap yon ni Stephanie, no? At wala namang maniniwala sa kanya, kundi yung mga 10 alagad niya rin, na bopla. O, di ba? Kaya mga kamamshi, no? Pasensya na. Mag-iiba na ako ng linya, no? At hindi po binibigyan ng pansin ang mga ganyang tao. Hindi daw pinaglalaanan ng oras yung mga ganyan. Nadala lang ako Nadala ako mga kamamshi. Kaya sa susunod po kahit anong sabihin niya, ang aking mga ngiti, ang ganti ko na lang sa kanya, no? Kahit anong sabihin niya, go ahead, make your day. At ipagpapaubaya ko sa mga defenders ang floor. The floor is yours. Kayo na po ang bahala. Ako, i-close ko na ang pinto para sa kanya. No? Basta ako po, mga kamamshi, payo lang sa akin na nagmamahal sa akin, yung mga kaibigan ko rin. Daming nagpi-PM, daming nagpapayo, yung mga kapitbahay ko na rin, yung mga nakakakilala sa akin. Ang sabi nila, huwag ko daw patulan ang mga ganyang tao pala. Tao, hindi tae. Diba, mga mamshi? Kaya mga kamamshi, ha? Last na po ito. Nagsasabi lang ako sa inyo at nagpapaalam na nagre-resign sa paglaban sa walang kwentang tao. Sayang lang po ang oras ko, sayang lang po ang
ang effort ko, ang pagod ko, sayang lang po, no? Walang kabuluhan, walang patutunguhan. Basta bahala na po kayo. Bahala na rin ang Diyos para sa Kanya. Tandaan natin, hindi man siya magdusa dito sa mundong ito, meron siyang kapupuntahan pagharap niya sa ating Diyos. Pakinggan po natin mga kamamshi ang nalakap kong mga quotes, mga pinasa sa akin at isa ito sa mga naging aral. Maraming salamat sa inyo mga kamamshi. Thank you po sa inyong suporta. Narito pa rin ako na magbablog. Hindi ako titigil sa pag-suporta sa ating Tatay Tekram. Ititigil ko lang ang pakikipaglaban sa mga walang kwentang tao, ha, mga kamamshi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy, abangan niyo po ang aking live every 5 to 6 p.m. in the afternoon po. Kaya magkita-kita po tayo sa ating live at talakayin natin ang kabutihan ni Tatay Tekram. Maraming salamat po. Ako na naman si Ma'am Marie na nagsasabing huwag kayong magsasawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa kahit hindi nila kayo gawan ng mabuti. Ayan. Dahil hindi natutulog ang Diyos, nakikita niya ang ating ginagawa. Stay kind and be happy. God bless everyone and bye-bye. Huwag kang lumaban sa mga taong nang puprovoke sa'yo. Walang punto na lumaban pa sa kanila. Kasi hindi sila magpapatalo. Sarado ang kanilang isipan. Ayaw nilang matalo dahil masasaktan ang kanilang ego. Kaya manahimik ka na lang. Huwag kang magpapaapekto sa taong toxic. Don't give them the satisfaction of knowing that they got to you. Don't let them know na naapektuhan ka sa mga ginagawa nila. Don't openly express your annoyance to someone trying to provoke you. Kapag ipinapakita mo sa kanila na nagagalit ka, na naiirita ka sa mga ginagawa nila, na naiinis ka na, may encourage sila na mas gumawa pa ng mga bagay na mas ikagalit mo pa. Matutuwa sila kapag naapektuhan ka. Yan ang gusto nila. Kaya kanila pinoprovoke. Remember that the most important thing is to safeguard yourself, both mentally and physically. Nobody should be mistreated and you have the right to be respected. Hayaan mo yung mga taong nagkakampihan para siraan ka. Dahil darating din si karma sa buhay nila at sila na naman ang magsisiraan sa bawat isa. Iwasan mong makipagtalo sa mga taong sinungaling. Sayang lang ang oras mo gaya nila. Alam mo kung bakit. Sila kasi yung mga klase ng tao na naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Ikaw, Beshi, ano ang masasabi? Sinisira mo ang isang tao dahil sa toxic na pag-uugali mo. Asahan mong matindi ang hirap na mararanasan mo kapag karma na ang naningil sa'yo. At ka rin lang naman ng kwento, hindi mo pa sinabay ang sarili mong baho. Mahilig kang manira, pero ikaw mismo, takot kang masira. Tandaan mo, hindi lahat ng panahon, papaboran ka. Ngayon, masaya ka pa. Siyempre, sa akala mo ngayon, lamang na lamang ka. Nakaibabaw ka man ngayon sa kwento mo, sure ako bukas. O sa pangalawa, ikaw naman ang pag-uusapan nila. Kaya sige lang, tuloy mo lang, sulitin mo na yan. Pero pag dumating ang araw, nasisingilin ka na, ikaw naman ang titirahin nila. Diyan mo mararamdaman, masakit pala gumanti si karma. Well, can be anyone whose behavior upsets you, adding negativity to your life. Yung paggamit ng masasakit na salita para maliitin ng iba. Yung paggamit ng control para makuha nila yung gusto nila. Yung masyadong mataas yung tingin sa sarili at kawalan ng responsibilidad sa maling ginagawa. Yung panglilito ng realidad ng kapwa upang ilihis ang kanilang paniniwala. Ang tahasang panggugulo sa kinasanayang peace and order ng kapwa para ilabas ang kanilang kahinaan. May toxic person or toxic people ba sa buhay mo ngayon? From those that give you stress. Walk away. Learn that art of deadma. May nadinig kang pangit, nakakagalit, walk away. Ignore it. Your value does not depend on what people say. It depends on what you think of yourself. And you cannot control what people think and what people say. So why worry about it? Why belabor what people think of you? Ang mahalaga, what you think of yourself and what God thinks of you. Walk away from stressors. It's not worth the fight.
Kasi kahit malabanan mo itong isang to, marami pa 100 na naghihintay sa'yo. So ano, lalabanan mo lahat? You will stop at every station. You will fight every battle. You will wear yourself out. And then before you know it, namatay ka na. Natapos na yung chance mo at life. Ang iksi-iksi ng buhay, mahaba na nga pag inabot ka ng 95. Tapos, nabuhay ka halimbawa ng 90. Natutulog ka 8 hours a day. Di 1/3 of your life. 1/3 of your 24 hours is 8, di ba? So kung 90 years ka na buhay, 30 years kang tulog. O di, wala ka lang nagawa, 30 years. Nagre-rewind ka lang, nagpapahinga. 60 years na lang ang natira. Gaano karami sa years na yon yung gagamitin mo sa galit, sa stress, sa worry, sa anxiety? Ilang minutes a day? Ilang hours a day? Ilang hours a week? Ilang weeks a month? Ilang month in a year? And ilang years in your 60 years? Baka ang dami-dami, naubos sa walang kwenta. Naubos sa pagreklamo, pakikinig ng reklamo ng iba, pag-iisip ng mga nega, mga takot. Ilan na lang natira for happiness? Magpakatalino tayo. Huwag tayo magsayang ng oras sa mga walang kwenta, lalo sa mga negative things. Kailangan quietness.